Hi class, this is Engineer Pau. Ang goal ng ating YouTube channel ay mapadali ang mga complex lessons and problem solving sa college at board exam. Hi class, ituturo ko ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan para ma-master nyo ang density, specific volume, specific weight, and specific gravity. Make sure tapusin nyo din yung video kasi magpro-provide ako ng solving para ma-apply yung concept and yung mga formulas dito, okay? So this topic is under chapter 1 and lesson 3 ng Thermodynamics book by Santa Maria. Okay, first is density. So meron siyang symbol na rho. Ang formula niya is mass over volume. Ang units niya is kilogram of mass per cubic meter, so under metric to, MKS, and pound of mass over cubic feet. Sa English is STEM or FPS, okay? So aside sa formula, dapat tatandaan nyo din yung mga units. Bakit? Kasi sa board exam, sobrang dami ng formulas na memorize natin, yung iba nalilimutan. Pero kung alam mo yung units, makukuha mo pa rin yung hinahanap. For example, itong density. So nalimutan mo to. Pero alam mo na kilogram of mass per cubic meter ang units. So automatic yung kilograms of mass na yan, or yung M. Pag cubic meter, diba may cubic, volume. O diba madiderive mo na rin to. So tandaan nyo pag may cube, or may 3 sa exponent, volume. Pag squared, area. Okay? Then masasabi natin that density is related sa specific volume na may maliit na b, and specific weight. So ang pinagkaiba ng specific volume sa volume, eto maliit na b. Yung volume kasi represented siya by uppercase letter B. Okay? So, specific volume. Specific volume, meron nga siyang symbol na maliit na B. Ang formula niya is volume over mass. So, malaking B. So, sabi natin kanina, ito. Si density related sa specific volume. Paano? Diba ito yung formula? Okay? Ito may mass. So, isolate mo tong mass. So, lilipat si B dito, si volume. So, mangyayari ganito siya. So, B and B pares volume magiging 1. So, ito na siya. 1 over rho. Okay, so ito yung dalawang formulas ng specific volume. Tapos ang unit niya is cubic meter over kilogram of mass and cubic feet per pound of mass. So English, ito yung English, ito yung metric or MKS, FPS. Okay, tandaan nyo rin to. Then specific weight. Sa specific weight, dalawa yung pwedeng symbol. Depende sa book. Kay Santa Maria, ganito. Sa iba, ganito siya yung lambda. Okay? Then ang original equation niya is specific weight is equal sa force over volume. Pero sabi natin kanina, related din si density sa specific weight. So, paano mangyayari? Ang nasa book, meron tayong rho G over K. I-explain natin paano nakuha to. And una muna, tandaan nyo yung unit. Force over volume. So, ang force, Newton. Volume, yung may mga cube. So, ito, metric and English. Okay? So, ito na ngayon yun. Paano nakuha si rho G over K? Diba, ang density natin, ang unit niya is kilogram of mass per cubic meter. Si gravitational force, meron tayong meter per second square. Diba? So, from this, pwede mangyari, pwede siyang maging ganito, pwede maging ganito. So, engineer, paano naging ganito? Diba? So, tandaan natin, yung force is Newton ang unit niya. Okay? Ang force, formula na is mass and acceleration. For mass, so example, metric tayo. So, kilograms of mass, then meters per second square for the acceleration. Eh, alam natin ang unit ng force Newton. So, Newton pala is equal dito. Okay? So, ito yun. Ito siya. Newton to. So, ito na ngayon yun. Ang isa pang pwede nang kalabasan, pag kinancel mo tong meter na to dito, so magiging kilogram of mass, meter square or square meter kasi nabawasan na-cancel. Then second square. So, kadalasan, ito yung ginagamit nating way pagdating sa thermodynamics. Bakit? Kasi pag ganito, pwede nating makuha si kilogram of force. Or for example, sa ibang systems, pwede nating makuha si pound force, si poundal, si dyne, etc. etc. Dito ngayon papasok si K pag ito yung ginamit natin. So, bakit? Diba? Ito, ibababa mo dito. So, kasi alam natin na ito, ang unit ni specific weight is force over volume. Eh, ito, mass. So, paano mangyayaring magiging force to? Okay? So, gagamit tayo ng K. So, itong K na to is naka-over yan. Ito siya. So, bakit? Kasi yung una, di ba ito yung formula ng proportionality constant. Ang original na designation ng units dito is ganito. So, mass, force, yung acceleration mo ito, tapos yung value ng numerator is 9.81. So, ang goal natin, makancel to, di ba? So, paano ka-cancel? Kailangan ito, itong kilogram of mass, bababa. Then, lahat mag-flip. Okay, so ayan na siya, nag-flip. O yung mass, bumaba, yung force tumaas. Okay? So, ayan, dito siya galing. So, ilipat dito, ganun. So, hindi nyo na kailangan tandaan tong rho G over K, kahit rho G na lang, basta alam mo gamitin si K. Alam mo i-cancel. Okay? So, pag ganito na yan, so, di ba maka-cancel to? Yan, cancel to. Then, ito magiging cubic meter. So, ito na ngayon yun. Kilogram of force per cubic meter or itong Newton per cubic meter. Okay? Then, punta tayo sa relationship ng specific weight and density. Okay? Paano sila naging related?
'Di ba sabi natin may formula na rho g over k is specific weight. So si G, lalagay natin dito, si density, K naman siya. Ang sabi, K is equal to G or gravitational force at standard sea level condition or standard condition. So kung G is equal to K pala, pag near the surface or standard condition, maka-cancel na yan. So specific weight equals sa density. So in short, at SSLC or standard condition, specific weight equals to density, proportionality constant equals to gravitational force, di ba? Bakit mahalaga tong relationship na to? Kasi sa board exam or dun sa mga prop na mahirap magpa-exam, di ba? Lilituin kayo eh. So pag sinabing standard condition tapos density lang yung given, tapos ito lang yung hinahanap, ay na yun, equal na yun. Diba? So additional topic na dapat ma-master natin dito is yung mga densities. Okay? So fluid, pag sinabi natin fluid, anything that flows. Okay? Pwede siyang liquid, etc. basta nagpa-flow. So fluid, meron tayong tatlo. Water, air, and ito yung common mercury or Hg. So meron tayong metric and English. So tandaan nyo to, kailangan memorize nyo lahat to. So ito 1,000 kg per cubic meter. Tapos sa English ang equivalent na is 2. So ito kinonvert lang para maging slug. Okay? So paano yun? So we have 62.4 pound of mass per cubic feet. Tapos gawin nating slug to, yun yung goal, di ba? Kasi ito slug. So paano gagawing slug? Alam natin that 1 slug is equals to 32.174 pound of mass. So divide lang natin, ang lalabas is 1.94 slug per cubic feet. Ba kasi kakancelin na to parehas a division, magiging 1, so cancel. Then sa air is 1.225 kg per cubic meter or 0.002378 slug per cubic feet. So itong slug pwede na ring gawing pound mass by conversion. So pag mercury, meron tayong 13,600 kg per cubic meter. So paano sir or paano engineer pag English na? So conversion lang, so ganito yan, 13,600 kilograms per cubic meter. So mass to kasi density. So gagawin natin siyang pounds. So in 1 kilogram of mass, meron tayong 2.205 pound mass. So ito. Then, so makakancel na to. Okay. Pero ito, naka-metric. Kailangan gagawin mo din siyang English. So alam natin 1 meter is 3.28 feet. Naka-cube. Kailangan i-cube mo yan parehas. Okay? So ilan na yan? So 13,600 2.205 times 1 raised to cube over 3.28 cube. So dapat naka-cube din siya dito. Cube kasi nga cube siya dito So 849.82. So cancel na to, pound of mass per cubic feet. Ito ngayon yung density ng mercury at English system. So ang specific gravity nga is 13.6. So tandaan niyo din to. Okay? So in addition dun sa specific gravity, it is symbolized by SG or SPGR. So dalawang formulas. Density ng substance over density ng water, specific weight ng substance over specific weight ng water. So tandaan nyo unitless tong SG or specific gravity. Bakit? Kasi pares ng unit tong density. Okay? Then punta na tayo sa problem. So sa problem number 1, sabi dito, ano daw yung specific weight ng water at standard condition? So ang hinahanap, Newton per cubic meter and kilogram of force per cubic meter. Okay? So first step, okay, ilagay nyo muna yung formula. So alam natin kanina that it is force over volume or rho g over k. Diba? May force ba tayo? Wala. May volume? Wala din. May density ba? Wala. Walang given, diba? May g ba? Wala. Pero alam natin, sabi standard condition and water. So ang water, diba, 1,000 kg per cubic meter in density. Ang G, diba, gravitational force, sabi standard condition, so 9.81. Diba, metric. Kasi metric na itong ginamit. Kung English to, English din dapat to. So, mangyayari dito, so ito magiging Newton, diba? Ito, Newton per cubic meter. Okay? Kung gusto natin ng kilogram of force, so yung kanina ito, so maglalagay lang tayo ng proportionality constant. Kaya nga ito yung over K So, pwedeng ganito na yon. So, cancel, kilogram of mass, second square, meter. So, kilogram force per cubic meter. Okay? So, mayroon ding other way. Halimbawa, nakuha na natin to, Newton per cubic meter. So, i-convert na lang natin. Okay, so, ayan, 1 kilogram force equals to 9.81 Newton. So, cancel na to, magiging ganun din. Okay? Kung i-apply natin yung theory kanina, okay? So, sabi at standard condition, equal sila. Standard condition. Okay, so equal lang. Pero
Diba ito yung density natin 1,000 kg of mass per cubic meter. Okay? Dapat force to, diba? So dapat kilogram of force. Diyan na naman papasok yung isang theory from lesson 1 that kgm or kilogram of mass is only equal to kilogram of force at standard condition or SSLC. Okay? So ito yung prepare kong lesson na or solving dapat mong sagutan. Okay? So ito yun, sagutan na to. So meron tayong density 1, density 2. So magkaibang liquid, ang total volume 100 liters. Then, ang total density ito. So ang hinahanap, mass 1, mass 2, total weight. Tapos yung gravitational force is 9675 meters per second square. Okay? So i-upload ko din yung solution dito sa next video. So yung mga sagot nyo, lagay nyo lang sa comment section. Then, i-check natin kung tama or mali. Okay? Yun lang. Kung nakatulong to, paki-subscribe mo na and paki-share. Okay? Thank you. So yun lang guys. Please subscribe to my channel para mapanood nyo pa ang iba't ibang engineering lessons. Thank you.